Hello guys! So today's video ay maglilinis tayo ng ating dried chain. So gamit natin yan na isang Kobe CBTFI cleaner yan siya guys. Pero pwede din siya sa ating chain drieds. Ayan, natin ang nililinisan guys. At yan, makikita nyo. At yan ang extra pa si Mother nasa likod. Alright, so nakikita nyo at ang bilis na lulusaw yung kanyang dumi. At tumutulo na siya guys yan. Ilang buwan na rin to guys bago natin to nalinisan yung pinakaulan nito. Siguro nasa ilang months, hindi ko na mabilang. Pero minsan lalagyan ko lang siya ng grease or oil. Ayan. Pero yan, mas maganda pa talaga dapat itong isang tube oil. I mean, itong chain tube oil lang gamitin natin sa ating pang dried chain. Pang oil, pang grease. Yan, at ito'y nililinisan pa natin guys. Nabubulol na ako. Charles. Alright, at today's video at napakainit niyan. At sobra-sobra. Yan, at nilagyan muna natin ng karton. 555 baka naman. So yan, at purpose din guys para hindi madumihan yung ating gulong. At hindi kumalat yung kanyang dumi at spray. Hindi natin mahirapan sa paglilinis after nyan. So, tinakpan natin ang karton, naggupit tayo para makalangan yung mga talsik sa spray na dumi. At syempre, yung lube oil niya para din hindi kumalat sa kanyang gulong at mapunta sa kanyang exterior. Yan, mahirap tanggalin din yan at madulas sa kalsada. So, fast forward tayo guys. So, ayan na nga guys, nakikita nyo at unti-unti na siyang yung nalilinis at lumutulong na yung dumi niya. Yan. Ang lakas makatanggal ng dumi itong ating Kobe. Kobe Chain Cleaner. Ano lang pala to? FI and CBT Cleaner. So dito naman guys sa paglulubricate ng ating chain drive, gagamit tayo ng chain lube. Kobe, from Kobe, ayan. So ina-spray lang din natin guys, ina-apply natin. So, ang tingin kalamot medyo konti lang yung na-apply na lubricants. Pero pag ito guys, na tapos yung ma-apply, para siyang nag-i-sticky. Hindi siya kagaya ng grasa at saka ng oil na nagtutulo. Talagang kumakapit siya guys pag katapos mong i-spray. Napakaganda talaga siya sa kadena ng ating motor. So, yan guys, sa dating iniikot yan. So, maganda pa rin at pag meron kayong karton na nasa likod at hindi ma-spill, kumalat dun sa exterior parts ng kanyang motor nyo. Kasi mahirap na pag hindi nyo napansit na merong chinyog yung gulong nyo at bumiyahe kayo at bigla kayong madala sa daan sa kalsada. So, ingat-ingat. Ride safe always, guys. Alright, ayan. So, pinapaikot natin. Ito nga pala, gumamit nga pala ako ng ating DIY na paddock stand. So, ang ating motor is single swing arm. So, ang ginawa ko, medyo may kamahalan kasi yung paddock stand na pang single swing arm. So, sa mga merong mga single swing arm din at wala kayong budget pambili ng paddock stand ng pang single swing arm, gayahin nyo na lang itong na aking ginawa. So, gumamit lang ako ng ordinaryong paddock stand. Tapos, itong kanyang yung adapter niya, parang binutasan mo lang siya ng bahagya para sabitan ng kanyang ng kanyang tubo. Yan, nilagyan ko na siya ng tubo, tinuhog ko sa gitna. Para meron tayong paddock stand at wala kasing stand sa mga big bike guys. Walang stand na agaya nito. Kung meron man at napakabigat. Ayan, unti-unti nating nilulubricate gamit ang Kobe Chain Lube guys. Yan. So maganda pa rin at may karton kayong nilagay sa paglilinis at paglulubricate ng kanyang drive chain. So kailangan lang nito at mahaba yung pasensya nyo at para maayos ang yung paglalagay ng drive chain ng lubricants. Yan. So fast forward ulit natin guys. Para mabilisan na yan. Mabilisan ang galawan. So, yun.
dapat natin na hindi tayo dapat maling siga sa paggamit nating motor. Siga, masigamit dyan. Dapat mahalaga rin tayo sa ating motor guys. So yan nga natatanggal na natin guys ang product stand niya. Yan makikita niyo at may tubo lang siya nakalagay. Yan at tapos huhubutin natin siya ng ganyan. Alright, tapos na. So yan guys at makikita nyo tapos na ating paglalagay ng ating chain lube. So yung mga puti-puti niya yan yung kanyang pinaka-lubricants. Ayan, malinis na siya at meron na siyang lubricants guys. Hindi na siya madaling kapitan ng kalawang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!